Gusto nyo ba mag-travel or pangarap nyo ba makapunta ng El Nido, Palawan? Ito yung mga tips na pwede makatulong sa inyo. Una po ay kung magkano yung plane, pangalawa po magkano ang tour package, and pangatlo po ay kung magkano ang dapat yung dalang pocket money, at kung ano po ang inclusions dun sa binayaran yung tour package. At syempre, sasabihin ko rin po sa inyo kung saan kayo pwede kumain na mas makakatipid po kayo. At ang pinaka-exciting part ay yung 10 beaches na inyong pupuntahan sa 2 araw na tour nyo po. Ang Tour A and Tour C po, yan po yung 2 araw na island hopping nyo po. Ang inabil po namin package ay 3 days and 4 nights po. 3 po kaming magkakaibigan ang pumunta po ng El Nido para mag-relax and mag-chill, and of course para makapag-unwind mula sa stress sa trabaho, dahil deserve naman natin yung magbakasyon tayo paminsan-minsan. Umpisahan natin sa kung saan kami nag-book ng aming travel. Ito po ay sa Tripid dito or Tripid Travel Agency po. Ilalagay ko po yung kanilang Facebook page po para makapag-PM kayo kung interesado rin po kayong pumunta doon. Na mag-start na tayo sa payment po. 2 options po ang kanilang payment, cash and credit card. Sa case po namin, ang ginamit ko po ay credit card ko po. Unahin muna natin ang cash para malaman niyo po kung ano ang difference ng cash and credit card. Kung cash payment po ang inyong gagamitin para sa booking ng plane, nagkakahalaga lamang po ito ng 4,206 pesos. Back and forth na po yan, per head po yan. Ang next natin naman po ay yung tour package naman po. Ang tour package po natin sa cash payment ay ng 5,600 pesos po. So yung mga nabanggit ko po sa plane and tour package po ay sa cash payment po yan. And now let's move on about sa credit card payment. Mayroon po silang 3% additional. Straight payment po yan. Kapag international card naman po ang gagamitin nyo, ito po ay merong 6% additional po. So dahil ako ay Pinoy, so local card ang gamit ko, 3% po yung additional, which is yung charge po ng plane ko po ay umabot ng 4,332 back and forth na rin naman po. Kanina ang sabi ko kapag cash ang payment mo sa plane is 4,206 lang po. Magkano lang din naman po ang nadagdag. And next naman natin, credit card pa rin po ito sa ating package store with additional 3% pa rin po. Ito po ay nagkakahalaga ng 5,768 po, which is ang naging additional lang naman ay 100 pesos plus lang naman po. At ang total booking charge natin kasama ang plane at yung tour package po ay umabot ng 10,100 per transaction po kasi ng plane at saka tour package ay magkahiwalay po yung isa-swipe. Pagdating naman po sa kayak, ito po ay hindi nakasama sa ating package tour. Ito po ay sariling bulsa na natin, like yung 2 packs po or 2 tao. Ang charge po niyan ay 200 pesos at yung 3 packs naman or 3 tao hanggang 4 na tao ay 500 pesos ang charge. Maganda kung meron kang kasama dahil ginagamit ang kayaking. Kapag po ang isang beach ay hindi kayang pasukin ng boat, kailangan natin magkaya katulad ng Big Lagoon at ang Kaadlaw Beach. Hindi na kasi pumapasok ang boat doon dahil mababa ang tubig. Ang maganda sa amin dahil 3 kaming magkakaibigan, nag-share na lang po kami doon sa charge ng kaya nakamura kami. At isa pa sa mga hindi kasama sa tour package po natin ay ang environmental fee, which is 600. Ito po yung kanilang ticketing office po. Diyan nyo po ibabayad ang 600 pesos. At sa pangalawang araw, diyan din po kayo pupunta. Hindi para magbayad ulit ng environmental fee, kundi diyan nyo po lagi kukunin ang inyong stop para malaman nyo po kung ano ang bangka na inyong sasakyan. At paglabas nyo dyan, syempre tatawagin kayo ng mga tour guide kung saan kayo mag-aantay dahil iba't iba po kayo ng mga tourist po dyan na nag-aantay kung ano yung mga bangka ang inyong mga sasakyan. Kaya sa experience po namin, maayos naman po yung pag-handle ng trip dito sa amin. Maayos yung mga tour guide, mabait naman po. Ang breakfast nga pala at lunch ay free na po yan sa binayaran nating package store, which is kapag cash nga po ang payment ay 5,600 at kapag card naman po ay 5,768. Ito po yung almusal na sineserve nila every 7 AM po. Kakatok po sila sa pintuan nyo para kumain na. Yan po ay mga silog katulad ng hotdog, tocino, Shanghai, tapa. Kung mahilig ka sa sawan or ketchup, bumili ka na lang po ng sarili mo dahil wala po yung kasama. At yung mga pagkain naman po para dun sa mga or nag-expect ng mga masasarap, expect nyo na po na hindi po talaga tulad yan ng lutong bahay talaga dahil ang madalas po sa ganyan is matabang or kulang po sa mga sahog. Pero ang purpose natin, pumunta tayo doon para
mag-enjoy sa view, para maglangoy sa dagat. Yun naman po ang pinaka-main purpose natin. Para sa akin yung pagkain, hindi na siya importante kasi kahit kumain ka lang ng konti, laban na. Ang mahalaga kasi doon yung mag-enjoy ka sa mismong tour nyo po. Yun naman ang focus natin doon. At uulitin ko po, pagdating sa pocket money po, kahit siguro mga 5,000 or 4,000, kaya na po kapag hindi po kayo bumibili ng accessories. Kami kasi bumili kami ng accessories kasi nga pang OOTD kapag nagpipicture po, like yung bracelet, yung eyeglass, yung necklace, tapos yung mga damit na inyong susuotin, nasa sa inyo po yan kung bibili pa kayo. Kung hindi kayo maarte, kung ano lang yung inyong maisuot, yun na yun, nasa sa inyo po yan. At yung pagkain ng kung ano-ano sa El Nido, kung wala ng extra budget, wag na pong bumili ng kung ano-ano. Ang pinaka-importante na lang po ay yung pagkain nyo, pang dinner nyo, dahil yun talaga ang hindi kasama. And lastly, na-advise po nila na wag pong iinom sa gripo po. And meron mga tourist po na nag-live or nagawa ng video na sumakit ang kanilang mga tiyan. Kaya laging rin-remind sa Puerto Princesa pa lang, sinasabi na agad ng mga driver ng van na wag kayong iinom ng tubig. At kahit sa pag-toothbrush po, wag nyo pong gagamitin ang tubig sa gripo. Gumamit lagi ng mineral water, which is meron namang pinoprovide po ang inyong tinutuluyan na guest house po na mineral water. Katulad sabi ko kanina, hot and cold po, meron po. Libre po yun. Alright, so ang maganda doon, again, yung bahay is naka-aircon na po at maganda, malinis po siya, malinis yung CR, kaya wala pong problema. Ang tinuluyan namin ay La Soledad Guest House po. Kaya na-enjoy namin ang aming tour sa El Nido. So I hope na nakapagbigay po ako sa inyo ng tips at sana one day makapunta rin po kayo ng El Nido dahil maganda po talaga ang mga beaches at mga tanawin po doon. I'm sure na marirelax kayo at ma-unwind kayo from stress sa trabaho, sa pamilya, at kung ano-ano pang mga pinagdadaanan nyo po. Ilublog nyo po sa tubig yung mga stress na yan. Ito na ang sinasabi ko sa inyo kung saan makakamura kayo sa Zias Eatery. Parang nasa Maynila lang din kayo. Nasa 95 to 100 plus ang inyong magagastos sa pagkain. Depende po yan kung gaano karami ang order nyo. Matatagpuan nyo po itong malapit sa may Iglesia ni Cristo Church, and then malapit lang din po ito sa mga nagtitinda ng mga souvenirs na mga nakahilira. So dito na kayo kumain kasi po bihira ang mga kainan doon na mura lang. Usually kasi merong mga restaurant din naman doon kaso medyo pricey ng very light. Ngayon kung budgeted nga tayo, dito na kayo sa Zias Eatery kumain. Masarap po yung food nila. So that's all for my video. Maraming salamat. Paki-like and share na lang po and paki-follow po ng aking page. Maraming salamat. Have a great day everyone.